pinadala nila. Lahat ng ipon, pinadala nila. Nakakalungkot doon, 10 years ago na siya dumating ng Sweden, hindi siya nabigyan ng asylum dahil lang kwento doon is yung una, in-age test siya, 3 months older daw siya, pero 15 years old and 3 months. So, hindi nabigyan. Tapos, 2021, nag-apply na naman siya, tinanggap ang totoong edad niya, hindi naman tinanggap na siya tumataka sa mga Taliban. So ngayon, itong nakakatawang kwento. Nahuli siya sa Schiphol, galing Sweden, ang gamit niya, Philippine passport. Hindi peke, genuine. Yung pala nakaw. By the time naglanding siya sa Netherlands para sa lipat aeroplano, na-report na ng Pilipino na nakaw yung passport niya. Nahuli siya, kinulong siya, kaya siya humingi ng asylum. Kaya nga sabi niya, what are the chances na ang roommate ko, Pilipino? So kung sino man nawalan ng passport, sorry na lang. Pero nahuli din yung kumuha ng passport at gumamit ng passport at nakulong pa. No? Pero folks, nagkaroon na ba ng initial interview sa'yo? Anong mga... Well, nagkaroon na ng interview dyan. No? Susunod na interview, matagal pa. Sabi nila, 6 to 66 weeks. No? Pero importante kasi, yung pag-apply mo, meron ka ng protection na hindi ka na ma-deport doon sa bansa na tinakasan mo, no? O sa Pilipinas. So kahit ano pang gawin nila, mag-red notice pa sila, mag-extradition pa sila, wala na silang magagawa hanggang hindi matapos yung application. 1 year and a half ang kanyang duration. Mali mo, wala na siya mga weeks from now. Sana nga next month, wala na no? Malay ko ba kapag next month wala na, uwi na ako, no? Ano ko naman ang asylum kung wala na dyan, no? Ang mga nang-aapi, no? So, but anyway, yun naman po yung importante ron. Ngayon, talagang napaiyak ako nung pumipirma ako. Kasi yung pagpirma mo sa application at pagtanggap na application, doon ang nagbibigay ng protection. Napaiyak talaga ako. Hindi lang iyak, hagulgol. Kasi sabi ko, 6 at kalahating buwan ako tago ng tago dyan sa mga bagang dayan. Ngayon, wala na silang magagawa sa akin. At alam mo, yung nag-i-interview sa akin, yinakap ako. Dahil talagang grabe yung hagulgol ko na talagang for the first time, hindi na ako kinakailangan magtago. No? Alam mo naman, buhay ko, nagko-costume, nagpapanggap, at ngayon, dati nga pala, mapakita ko sa inyo kung ano mga itsura ko, ako yung nagtatago sa mga bangag. Ngayon, hindi na ako kailangan magtago, bahala kayo sa mga buhay ninyo. Na ako, may karapatan na ako bilang asylum seeker. Yes. So, ano pa yung mga balita dun sa Pilipinas? Kasi, balita, from your friends, talagang, alam ko naman na hinahunting tayo pareho, hindi lang ikaw. Mas matindi ka, di ba? Ikaw gusto ka nilang gurgurin. Yeah, may assassins talaga sila pinadala. Pinapasok pa sa Amerika, ha? At may konsabahan yan sa mga opisyalis natin dyan sa Philippine Embassy, ha? Dahil sila pa nagpapasok dyan, ha? Yes. Actually, kasama nga yan sa mga exhibit ko, no? Yung mga ganyang information, mga ebidensyang kinalap ko dahil dyan sa gusto talaga nila akong paggurgur. But ganun pa man, lumalaban tayo kahit saan. Kaya nga talagang wala nang atrasan to, folks. Wala na. Ako dati, maingat pa dahil sabi ko, baka ako matris, BBM pa, at saka kahit paano, hinay-hinay lang. Ngayon wala na. Bangag. O, di ba? Kaya naman gurgur tayong dalawa kang pasimuno ng mga kabangagan. Hindi, meron tayong mga Dutch na magpoprotekta sa atin dito, di ba? Yes. Hindi sila po pwede rito. Dahil dito walang diktadurya, dito walang panunupil ng karapatan. Kahit araw-araw tayong mag-rally doon sa place of detention ni Presidente, wala silang magawa. Kahit araw-araw tayo magsigaw ng bangag, wala silang magagawa. Dahil pag sila sinupil tayo, merong European Court of Human Rights. Lagot sila to. Diba? Yes, mananagot talaga sila. Pero folks, ano yung mga na-realize mo or natutunan mo during that 6 months na nagtatago tayo, kasama na ako dyan, tayong dalawa, no? Na sa mga kabangagan ng gobyerno ni Marcos Jr. Well, una talagang gusto ko maibalik sana yung panahon na bakit ba ako nagpabudol dito sa bagag na ito. No? Talagang sinabi ko, ako, meron din akong ama. Ang ama ko may mga pagkakasala. Bakit ako magbabayad ng sala ng ama ko? Pero siya hindi na natin naisip na for instance, sa pagnanakaw, nakinabang din siya. Yes. Dahil syempre, nabuhay siya na parang siyang prinsipe na hindi siya nakakagutom, hindi nagtatrabaho, walang tinapos na pag-aaral, and yet limpak-limpak ka sa lapi niya, no? Papulburon lang, no? So parang hindi totoo yun. Nasasabihin natin na palibasa anak siya, hindi niya kasalanan. At saka, yun nga. Nakinabang sa pera ng bayan. Nagkamali talaga tayo doon. Sumunod ako kay Inday Sara, kaya pikit mata. Sabi ko naman, baka nababaguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi pala, mas malala.
Kasi pero you never know, baka may purpose ang lahat ng ito. Well, ang purpose wag na natin talaga silang payagan. Wag na bumalik kung mawawala, wag na magbabalik at wag na magpabudol muli. Yes. Talagang ang kanilang mga ginagawa sa bayan, genetic, yung pagnanakaw, yung pagiging diktador, nasa dugo na sila. Nasa dugo na nila yan. Wala na yan, hindi na magbabago yan. Anong nakikita mo dito na ang dramatization ni Amy Marcos na tinanggal na siya doon sa alyansa ng mga bangag, kesyo hindi na mention yung name niya doon sa last nilang sortie, at itong si Amy parang may eksena na pinagkaroon nga ng hearing dito sa Foreign Relations Committee na kung saan parang sa isang banda yung mga iba gustong papaniwalain na parang more on for PRRD itong si Amy Marcos. Kasi ako, I don't buy that. That's BS. Kasi alam ko for sure na itong si Amy, di ba, talagang hindi niya booking na yung kapatid niya ay bangag. Kasi kung I don't know, kung matatandaan mo, last year, ay nangako yan siya through doon sa common friend natin na magsasalita na si Amy Marcos, sasabihin niya sa taong bayan at saka sa kanyang kapatid na si Bangag na mag-rehab ka na muna, magpahinga ka na muna, hindi yan maganda sa taong bayan. Kaya, sasabihin daw ni Amy Marcos yung totoo na addictos yung kanyang kapatid. So, anong point mo ngayon sa nangyayari ngayon na spokes na mga drama ni Amy? Well, alam mo to, ako talaga gusto kong paniwalaan si Amy. Mm-hmm. Alam ko, nagtatalo pa tayo ng mga panahon na yun. No? Pero sabi ko kung talaga namang gusto niyang ang kanyang kapatid, di matagal niyang tinalikuran si Inday Sara. Mm-hmm. At naalala ko pa nga yung nagpunta kami dun sa bahay ni Ivy, kung saan nagpunta rin si Bibi Sara, isang araw matapos siya magbitil sa DepEd, meron lang kami pag-uusapan, singin si Amy. No? So talagang, ako talaga, nabola din. Kaya lang, naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. Yeah. Talagang yun. Talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangka sa dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman nilang magkaroon ng mapayapang libingan ng kanyang ama, siguro nasa number 5 siya dahil si Bongo na loyal kay Duterte, yun, number 2, number 1, di ba? Pero namangka siya sa dalawang ilog. Ngayon, hindi na siya makabawi at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na. Number 18 na siya. Hindi ko naman alam kung talagang ito namang si Bibi Sara, kung magpapabudol muli. Di ba? I don't think so. Hindi na. Hindi na mapapabudol sila. Kasi ilang beses naman sinabi ni Bibi Sara na never again to the Marcos, di ba? Ilang beses naman niya sinabi yan Hindi naman sinabi niya yan. Sinabi naman talaga niya yan, no? Pero sa akin, nangihinayang ako kay Amy. Kasi ang feeling ko naman, may punto talaga na talagang may utang na loob kay Presidente Duterte. Kasi yung pinakiusap naman niya yung libing ng tatay niya, talaga namang siya yung tagalakad kay PRRD, no? Pero yun nga, dapat naging consistent na lang siya. Dahil kita mo ang Duterte youth ngayon, nangakalampag sa party list, no? Si Bongo, number 1. Kung di siya namangka sa ulo, baka nasa top 3 siya ngayon, di ba? Namangka siya, ayun ang nangyari. Kaya talagang dapat hindi na magtiwala. Never again sa mga Marcos. Oo nga, diba? Dahil nga sa mga pinagkagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Ay, naku, sabi ko nga sa iyo pati nga dyan sa congressional race, no? Kung meron lang sanang tumakbo laban kay Sandro, baka matalo pa si Sandro sa Ilocos Norte mismo, Yeah. Diba? Kasi kita-kita naman ngayon kung anong ginagawa nila. Bago tayo dun sa birthday, no, Bisperas na ngayon nag-celebrate kami, actually palangga, but tomorrow, ang dami talagang for sure na ngayon pa lang nagbabiyahe na papunta dito. Ano mo, folks, yung opinion mo dito sa ginagawa ng TRICOM sa patuloy na pagigipit sa ating mga kapwa critics or vloggers dyan sa Pilipinas? Ay, nakakalungkot po talaga yan. Dahil, ayaw ko sana magsalita rito dahil ako tumatay yung abogado nila sa Korte Suprema. Pero ulitin ko lang kung ano sinabi ng Korte Suprema. Napaka-importante ng malayang pananalita sa demokrasya na ang pinagbabawal ay hindi lang yung aktual na panunupil. Yung kahit ano na maging dahilan para mag-alinlangan ng mamamayan na panindigan ang karapatan ng malayang pananalita, yan ay pinagbabawal. At alam naman natin kung anong plano talaga
TRICOM na yan, no? Talagang ginagantihan sila dahil binabanatan sila ng mga vloggers at talagang nag-aantay lang sila ng pagkakataon para ipakulong. Yan ang katotohanan. Ngayon, minabaso ako na meron palang pinakulong na naman isa na parang hindi natin alam eh. Yung yung mayor ng Bawan na aking kaibigan na kalaban ni Luistro kasi yung Bawan nasa distrito ni Luistro at matalik na kaibigan yun ng kalaban ni Luistro. Nagkaroon ng investigasyon, indefinite detention ang ginawa. Oh my God. Indefinite detention. Kaibigan ko yun kasi diver kasi ako eh. Kaya, although ang naging mayor doon yung asawa ni Luistro, no? Alam mo, sasabihin ko sa'yo ha? Dahil malapit sa akin yung asawa ni Luistro na yan, dahil ako nga ay diver, nung kongresista yan, ako pa ang nagturo sa kanya kung anong ginagawa ng mga kongresista. Yung kauna-unahang infrastructure project niya na malakihan, ako pa nagpapirma kay Tambaluslos. Kaya nga nasyak ako sa pagkagagawa. Tumawag sa akin yung mayor, nagpapahingi ng tawad. Anong sabi ko? I cannot accept that. I cannot accept that. Anong klaseng tao kayo na tinulungan ko kayo, tapos unang-una kayo ng api sa akin? Anong klaseng tao kayo? So kayo dyan sa distrito ni Luistro, yan ba gusto niyo maging kongresista? Walang utang na loob? Talaga naman. Tapos ngayon, dahil hindi niya makuha yung mayor ng Bawan, pinakulong sa Kongreso. Hindi natin nalalaman yan, ha? Pero pinakulong na yan dahil isa sa pinakamalaking munisipyo doon sa distrito ni Luistro, ang Bawan. At hindi niya namatay. At hindi niya kakampi yung mayor na yon. Pero mayor, ako matagal mo na akong kakampi. Yan, binubroadcast ko sa buong daigdig ko anong Ryan Dolor. Si Dolor, si Mayor Dolor. Mayor Dolor, kaibigan kita. Ay, naku, nasa likod mo po ako. Talagang napakasama ng iyong kalaban. Hindi lumalaban ng patas. Pinakulong ka para hindi ka makampanya doon sa kalaban ng si Luistro na si Abu. Kaya kayong mga nasa distrito ng Luistro, Abu tayo, Abu, at isuka ang Luistro. Walang kwentang tao po talaga yan. Ano sabi dito? Bakit mo? Ako nagturo sa kanya. Paano maging kongresista? Anong gagawin para sa mga proyekto niya? And yet, siya yung unang-unang nagwalang niya sa akin. Ay, traidor nga. Traidor. Tapos ngayon, itong si Dolor, pinakulong pa. Di umano dahil daw sa korupsyon. Ay, bakit hindi siya kasuhan? Kapag napatunayan, ang korte dapat magpukulong. Pero dahil ng eleksyon, ang kanilang pakay, hindi makampanya itong si Mayor Dolor. Kaya pinararating ko po kay Mayor Dolor, nasa likod niyo ako. At ang mga botante dyan sa distrito na kung saan kabahagi ang Bawan, wag niyo pong iboboto ang mga ingrato, ang mga traidor, at ang mga takot sa taong bayan, sa mandato ng taong bayan na dinadala sa pangangapi para sila ay manalo. Kasi wala naman siyang kaso na na-charge siya or whatever. Wala, parang ako lang din yan. Parang ikaw. Parang ako lang din yan dahil talagang gusto nilang patahimikin ako. Dahil hindi lang umattend sa Senate hearing, ay sa House hearing. Tama? So it's the same pattern kay Colonel Grijaldo, sa mga vloggers. At saka alam mo, nagpanggap pa sila, kunwari hindi daw si Luis nag-sponsor ng resolution. Mali po yan eh. Kasi ako naging kongresista. Walang resolution na dapat ipina-file tungkol sa isang lokal na congressional district na hindi ang nag-file yung congressman ng distrito na yun. Natural. Respetuhan lang yan. So talagang kontsaba na i-file yung resolution na yan para ipakulong si Mayor Dolor, no? Kaya nga sinasabi ko doon sa akin mga kakampi, puntahan si Mayor Dolor at sabihin na nasa likod niya tayo. At siyempre po, nakikiusap ako, iboto niyo po si Rani Abu at wag na wag ang mga traidor. So the same pattern talaga, the same style ang ginagawa sa atin, no? Uhulihin ng kalaban. Ganun din yung gusto nilang gawin sa mga vloggers. Mga vloggers kay SAS, di ba? Nakakasuhan. At ako, kasi gusto nilang ma-take down yung mga Facebook pages natin, folks eh. Yan yung nakikita during the election season. Kaya yan talagang inaay ng mga bangag para mawala nga tayo. Dahil syempre, mas namamayagpag, no? Ang mga anti-bangag o anti-bangag critics or mga vloggers. Kaya naman gusto tayong patahimikin lahat. Gusto lahat tayong gurgurin. Lalo na ngayon, di ba? Ngayon, ang dami-dami mga Pilipino talagang nagsisisigaw na sinusuportahan ng Pilipinas sa Pangulong Duterte, katulad nga dito sa Daig. At bukas, ang laki-laki ng mangyayari mga selebrasyon. Happy birthday. Happy birthday kay Pangulong Duterte, although it's not happy dahil pinakidnap siya.
but happy na rin dahil ang mga tao talagang nag-effort, nagpamasahe, gumastos, all over the world to, hindi lang sa the Netherlands. Kaya naman, ngayong bisperas pa lang, nagka-travel na talagang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. So ikaw, Spokes, matagal ka na rin naman sa politika, ano? Ano itong nakikita mong magiging impact sa taong bayan, sa mundo, yung mga effort ng ating mga kababayan na talagang they spend their time and money just to show support to our president, former president, Rodrigo Duterte and the Philippines? Well, ako, yung mga member ng TRICOM, ng WADCOM, magpakalasing na po kayo sa kapangyarihan dahil tapos na ang inyong mga karera sa politika. Hindi kakalimutan ng taong bayan kung anong ginawa ninyo sa mga Duterte. Hindi kayo mapapatawad. Lalampasuhin kayo ngayon sa eleksyon. Yan po ang aking prediction. Yang si Luis Tro na yan, lampaso yan, tutuan kay Rani Abu. Dahil talaga naman pong nanalo naman yan dahil lang tumakbo dun sa distritong yon, yung anak ni Rani Abu, no, na 3-term yan. Kaya ginagawa lahat ng paraan para mawalan ng boto si Rani Abu sa pamamagitan ng pag-aresto at pagkulong doon sa pinakamalaking munisipyo dyan sa distrito nila. No? Pero ngayon naman po, bago na ang daigdig, yung mga iba na nananahimik, nagsasalita na, yung mga meron lang, nakikisapi na sa pagtipon-tipon, no? Sabi ko nga, dapat bayaran tayo ng Netherlands dahil naging tourism promotion ng mga Pilipino. Dapat gawa ng rebulto si Presidente Duterte dahil sa kanya tumaas ang turismo. Baka mamaya mas marami pang mga turista magpunta ngayon mga Pilipino dito sa Netherlands kaysa sa Paris. Dati pinakamalalaking turista, Paris, London. Ngayon, lumalaban ang Netherlands dahil lahat ng Pilipino. Maski hindi nila nakikita personal sa Presidente, makarating man lang doon sa lugar kung saan siya nakatitine, alam nila na pag nandun sila, nararamdaman ng Presidente natin ang kanilang suporta at maraming po talaga salamat sa inyong suporta. Yes. Spokes, ako sa nakikita ko kay Vice President Sara, hindi siya talaga power hungry, no? Katulad ng mga bangag dahil kung babalikan nga natin ang 2022 election, mas malakas siya, di ba? Pwede siya talaga mag-presidente, pero pinagbigyan niya Marcos Bangag, which is nabudol na tayong lahat. So let's say, for example, itong mga pagtitipon ng mga taong bayan sa buong mundo, buong Pilipinas, dahil Sinda hindi naman nananawagan na talagang mag-aklas o mag-alsa yung mga tao para palitan ng presidente, although nananawagan ang taong bayan na mag-resign si Bangag. So let's say, for example, talagang, talagang nagbunga ito at si Vice President Sara ay ayaw niyang maging presidente. Kunwari lang, sino ang pwede? Well, unang-una, lilinawin natin hindi nagtatawag ng ganyang revolusyon ang BP. Kasi alam naman yan na bilang isang Pilipino, kahit pa paano kinakailangan bigyan natin ng kahalagahan ng ating saligang batas. Okay. Pero kung talagang ang taong bayan maghusga na sipain ng mga bangag, walang magagawa. Kinakailangan gawin niya ang kanyang katungkulan bilang isang vice-presidente. At siya talaga ang magsasaksid as president. Sa tingin ko po, hindi parang tanggihan ni BP Sara ang paghamon kung mangyari yan. Kasi yan talagang trabaho ng vice-presidente. Kapag wala ng presidente, siya magsasaksid para walang power vacuum. So ayaw ko mag-speculate na mangyayari yun na kapag nawala ang isang presidente dahil nasisante ng taong bayan at legal naman yan, nagawa na natin 2 beses, na hindi tatanggapin ni Inday Sara ang paghamon. Tingin ko tatanggapin niya dahil abogado naman yan. Obligasyon niya yan. Yeah. Pero hindi kunwari lang. Ayaw niya. Kunyari talagang, magre-rest na ako, focus lang ako sa family ko. So, ano ang pwede? Ang possible lang, legally. Ay, kapag hindi tinanggap yan ni BP Sara, meron tayong order of succession. Pagkatapos ng Vice President, nandyan ang Senate President. Pagkatapos ng Senate President, nandyan ang House Speaker. Let's say mga military. Well, ang military, depende naman po yan. Kasi alam nyo, sa saligang batas natin, ginawa natin protektor ng taong bayan ang military. No? Nung minsan nga, nabaliwala ang saligang batas dahil nag-alsa rin ng military na binigyan proteksyon ng taong bayan. No? So, sa akin, wag sanang mangyari, no? Pero meron na tayong mga president. Okay? Kung hindi tatanggapin ng ni BP Sara yan, baka militar mismo ang mag-rule. Wag naman sana mangyari yun, no? Dahil meron na constitutional successor.
Dahil kaya nga, naghalal tayo ng Vice President para hindi mangyari yon na walang mandato ng taong bayan ang mamumuno. Ano po tayo Sorry, yung mga gusto magkabon ng excitement to sedition, hindi pa sinabi yun. Yes. Ito yung spoke sa magpapaliwanag mo, no? Kasi nga, kaya ako naitanong doon. Kasi na-meet ko si Vice President Sara. Wala ako nakikita sa kanya talagang gigil na gigil siya na, yung bangag, no? Ang nakikita ko lang kay Sara, na-focus siya na ibalik si Pangulong Duterte dahil illegal siya na kinidnap ng Marcos Jr. Sabi nga niya, mag-move on or mag-focus tayo sa ating mga buhay-buhay. Pero syempre, yung mga tao, hindi naman kayang pigilan na Inday. Oo nga. Well, ako nga, umahanga ako sa kanya na habang iba ay talagang naglalaway sa kapangyarihan siya, parang ayaw na niya, parang gusto na lang niya manahimik. Pero sinasabi rin nga niya, pinasa ko ito. In fact, sinabi niya yan sa tatay niya kasi nung minsan, pinaparesign siya ni PRRD, hindi lang as Deputy Secretary, kundi as Vice President din. Oh, wow. Ang sabi, ewan ko kung nasabi ko na sa inyo ito pero ang sabi niya, di ba tinuruan mo kami na kapag kami nanumpa sa katungkulan, na gagawin namin ang katungkulan namin, lalong-lalo na kapag kami hinalo ng bayan, gagampanan namin yun. Bakit ako mag-resign as Vice President? Hinalala ko ng taong bayan para dyan. Pero ngayon talaga nakikita ko na napakahirap ng lagay ni Bibi Sara dahil in the first place, ayaw naman niya ito talaga. Man-file na nga siya na ang tatakbuhan lang niya mayor, nabudol ng isa. Nabudol ng isa na kailangan tumakbo siya. Otherwise, hindi niya matatalo yung taga Bicol, no? Totoo naman dahil kung hindi siya tumakbo, baka Leni Robredo ang presidente ngayon at hindi Marcos Jr., no? So, mahirap ng lagay niya na talagang ayaw naman niya, nabudol lang siya, tapos ngayon, meron pang issue na baka naman naglalaway sa posisyon kaya nangyayari ito. Hindi po. Ang mga pangyayari po ngayon ay dahil galit ang taong bayan. Manhid na talaga kayo na hopeless na pagkamanhid kung hindi niyo po nararamdaman ang galit ng taong bayan.